he didn't be mahir amid bagyo. Natigo di at aton apo Dios hibiyag tao yahan ni patigo di yahanan aton na amunwaga mong bendisyon idi tao ni babalena. Nung pumunta kami sa Bagyo, nakita ko doon ang Panginoon na kung paano siya nagpala sa amin at sa aming sa atin lahat. Oh, amen. So hanan mong barbalin mi pampanomnoma po Dios an maimensahe doon ni be a blessing in spiritual and in materials. Ang nais ng Panginoon na ating pag-usapan ngayon ay pagiging be a blessing In spiritual and materials. material. Sorry. Ngay mahintaon umendi yan ang imbagahin indani an nilugi di kanta ya talagan humhumapit hi Apo Dios di taon namin mas karkaron haon. Bago tayo dumako doon, naniniwala ako ng Panginoon ay may naihanda para sa atin lahat. So bahawon to ni Ann hantuan James chapter 5 verse 16. Basahin muna natin ang nasa James 1:5-16. Tehinomnom habang umumbo na ya babaen hitong kinakurang kinatago yahan ang mensahe ya be a blessing. So kahapulan halo na po Diyos confess your fault to one another. Sapagat ako'y mahina din at maraming pagkukulang, kung kaya't ako'y nagtitiwala sa Panginoon. Iyon una, adito ko misunderstood ito Talagan, ang nakugab pa lang, adi mapigilan. So, this is the time siguro. Wada mensahe na po Diyos damdama. Ihaon ya dito. Naway hindi nyo ito ma-misunderstand sapagkat ang Panginoon may naihanda para sa atin lahat sa umagang ito. So, intanudo ito en versikulo. Ano wada nung kurangan, wada nung bahulan. Wino nung kurangan din dita, nung bahulan hiuhan hiba, ya umeta, tayo kompisar. Confess your fault to one another and pray for another that ye may be healed. So, inila to yung versikulo. So, Alam natin ang bersikulong ito. So, hadwan ni, before lugi ang mong mensahe, ala ito yung gundaway ang mong pakawan pastor. Bago ako magbigay ng mensahe, nais kong pasensya. humingi ng kapatawaran kay pastor. Kasi, ganito kasi, siyempre, tago ta, andehtuhan tuan, kinatago. Ganito kasi, tao tayo na nandito yung ating mga pagkukulang. So, sorry, Pastor, mga pidwan or pitlunad uwani. In Jesus' name, adi daw kang pasaktan. Adi. So humingi siya ng kapatawaran sa kunting singgalot na nangyari. Kahit si Brother Judah, sorry po. Sorry, Brother Judah. Kasi ang nakita ko, ang iniisip ko noon yung pagkabata niya. Pero nakita ko ngayon, I'm blessed. I-example unto indani. Nais kong gawing example to mamaya. Adi natigo to, nanintod yung Pastor Abel na upgrade, pinodapo Diyos i-upgrade ang namin. So natigo ito nadatngan ito yung chimpo,
ang talagan timpuna mo an munhin awat to kuma. Nakita ko kasi tulad ng mensahe ni Brother Abel na kinakailangan talagang ma-upgrade din kami at tayong lahat. So Brother Judah, sorry. Baka hindi mo alam pero pasensyahan mo. Basta sorry daw. Kasi nakita ko yung anointing sa kanya eh. Noon pa. Pero kung minsan, tao tayo, ang pagka-tao kung minsan ang makita natin. Teot ko in Tagalog ko. So, at dapat timay sa to eh. May isa pa rito. Sister Rose, Sister Rose, Dana, asan ka? mabalin ang umarya, may katoy. O ino dita ka. Sorry sister Kasi kita kami nga makomplito ti ragsak na. Hindi kasi kompleto ang lahat kung hindi ako humingi ng kapatawaran. So sorry Sister Rose. Ano man ang aneman dinong kuranga hinatigom pasensya na. Patawad po, sister. Amen. Narigat timong pakawan. Hirap magpatawad. Nga minadar to into do na po Diyos ito ang mahapuan abuluton dinong kurangan. Sapagkat natuto ako na aking natutunan na kinakailangang humingi ng kapatawaran. So nga waday adimit por hina. Ipinhod na mong pakawan hi ohan sister win ohan brother. Kung sino Mong man, pakawan tao tapno hatun hapit maanungan iyahiyay mawada ni taguan to. kung sino man ang may hindi maayos na kalagayang espiritual ay humingi ng kapatawaran sa kung sino man na kanyang nakaalitan. Wala. Pwede ngayon. Oh. Before we hear the word of God. Tingnan nyo kanina, akin talagang parang mawala ang mensahe. Kasi meron yung konsensya mo walang magulo. Wala. Praise the Lord. Ayat na. Okay, nakamu kayo ta. Bahala kayo dyan. So first time, amun tumaddoga ituen kadakorya, mumpupulo. Dito nan podoan Ilocano kuma, podo damdaman Tagalog. So talaga mumpupulo. So hinudum yadi amtan on udma Ilocano siguro. First time kong tumayo at minsan nagkakaagaw-agaw kung isip ko kung ano yung gagamitin ko. Minsan magtatagalog ako, Ilocano. Siguro, ipugaw na lang siguro. Ayan ang advice ni Pastor para Yan ang advice ko kay Pastor Edward. praise the Lord. So, Ikaw, oh. Aga, ito ni Pado. nan oras. Okay. So, dayon iba. Kayo mga kapatid, Balinan idordorit sa ikitang tayo. Dani. So haon ya na-converta damdama narpuwa hipagano Mumbaki na-converta in 1987 an ohan Kristiyano. ako po ay na-convert na dating nasa pagano
pagano noong 1987. So, hadi na konberta, siyempre, hantun Biblia. The number one. Anhiyay etau tigon. Etau bahaw-bahawon, yetu donglon. Nung na-convert ako, ang Biblia na ito na yung aking pinapakinggan at pinapamuhay noon. So, hantun Biblia, ya, hatun hapit apo Diyos, ya, ituen ohan Biblia, ya, alion ato hi Old Testament and New Testament. Ang Bibliang ito ay may Old and New Testament. So, nan Old Testament, numatigo to, ya ume 39 an books. Na New Testament, ya 27. So, nga hituin namin, ya 66. 39 books ang nasa New Testament at 27 naman sa New Testament. Kaya 66 all in all. Inilaan inila yun na to Alam kong alam nyo ang mga ito. I-remind o lang. Just a reminder. Oh. Oh. Ay. Puro no. Sige na. So, ingana duwan da yun iba, natigo ito yung Biblia. Hanggang ngayon kayo mga kapatid, nakita ko ito ang Mabalin an mapicture o na an adar to ito. maaari kong mapicture ang ating mga aral. From eternity to eternity. From eternity to eternity. So, hidihan ang arti punhanan, iya po Diyos. Yun ang aking pasasalamat sa Panginoon. May ito naala hinaan sacrifice, iya talagan tarigagay an mundong orya manigo. Ngunit hindi madali ito at makukuha ito sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. So manipod hadin na konberta. Ito ang mensahe. Mula nang na-convert ako sa mensaheng ito, Nitno da ida Pastor Edward, Pastor Lumawig, kanayon di ministerial meeting, ya seminar, o niya imati atendar at Angeles. Taon huna bakon Pastor Handy. so mula nang na-convert ako, lagi akong sumasama kina Pastor Edward, Pastor Lumawig, saan mang mga seminar, nandun din ako. So, Hallelujah. hinan Old Testament, iya matigo tao, Sa Old anwaday Testament, pinilin apo Diyos hindi ang tatago na. makikita natin na ang Panginoon ay may pinilin kanyang bayan. Oray ito New Testament, wadagoy pinilin apo Diyos ang tatago na. At maging sa New Testament, ganun din. So, talagan wadagoy bako natago at to. Talagang may pinili na hindi elected. So, wadan hiyan na Nasa kanya iyan. So, ito na Old Testament, nung matigo to ito, hi Abraham nan ohaan, pinilin apo Diyos. Si Abraham, narito, si Abraham na pinili ng Panginoon. Nabasahon to na ang Genesis 1, 12:1. Ayon sa Genesis 12:1, Alam na to, English met po, tomanta mapraktisa. And now the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, and unto a land that I will shew thee. Here. So hituin ang ayag apo Diyos, hinan Old Testament, manipod di Abraham, alam na itay nam, hana ang buble, anawadam, nung bublayam, yahanadan tutulang mo, yahanadan iibam hina, pamilyam, taumean ng buble, anipa, idat unhe ah. ito ang pagtawag ng Panginoon kay Abraham na sabi niya, umalis ka sa inyong sambayan at dadalhin kita kung saan kita dadalhin. Hinan verse 2.
And I will make thee a great nation, and I will bless thee, and I will make thy name great, and thou shalt be blessing. Okay? Happy to in English met. Yeah. So apo Diyos si Alionay, may baka Alion apo Diyos si Abraham, tapong balinonda an great nation. Yeah. So hituin matiktigo to duani an manipod ng tinanudan Abraham ang datuin an Hudyo. Ingana hito an millennium. Matangad ang bubre. So inila yung met history na talagang dida na mabigbig. Mas karkaro din 1967. 7 Days World War. So ang sambayahan ni mula kay Abraham at ang kanyang lahi, ito yung lahi na tinitingala ng ibang mga lahi, mga lahing Gentiles. Ida pag makita. And make thy name great, and thou shalt be blessing. So pumbalino nangadan mo an mabigbig. Adi unay yan atuwe, ngamhad adi unay yan hanang podo an yan atuwe ingganad uani ya hanan ngadan Abraham ya leon atu great, teden hiya na an example hipamati ang talagang nahamad hipamatin Abraham. Taon niya kinatinigo ng bubre. O yung bagan apo Diyos. O ya talagang nakak. Limahon hinan nun hituanda. So makita natin dito si Abraham na tinawag ng Panginoon at naipakita niya yung kanyang pananampalataya na sa kabila ng walang assurance sa kanyang pupuntahan ay sumunod siya sa Panginoon. So inila to ng bubre, midudum no pakonhiat Kanaan. Amen? Alam natin yung lugar na walang iba kundi sa Kanaan. So, hituenan, alon na to bendisyonan da, wagahan da, tamumbalin ako bendisyon hinan tatago. Ang sabi ng Panginoon, pagpapalain kita upang maging pagpapala ka rin sa ibang mga nasyon. Amen. Amen. So, ituloy na basaon to habo ang bersikulo. Inan 2 Corinthians 6:17. Bago ko ipagpatuloy, nais nating basahin ang ibang bersikulo. 2 Corinthians 6:17. Ito Ano na to? Wherefore come out among them, and be ye separated, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. So, ito pibo ng ayag na iditau adwani ang New Testament. Yeah? Ayon sa ating nabasa, ito na rin po ang tawag ng Panginoon para sa ating sa panahon ng New Testament. So nga ditaudwani namo ay nila ang dakor di klase ang narpuento. Sa atin, lahat na nandito, naniniwala ako na nanggaling tayo sa iba't ibang dako. Denomination. Iba't ibang denominasyon. Amen. Yeah? So, naamong tuhto, inamong di taon apo Diyos. Tewade mensahe na, ang pinhod na ang ipatupad to. Ang pagtitipon nating ito ay may plano ang Panginoon para sa atin. Mas laluhanan ito pangiwarasan, ito ang hapit na tibiyag anmun nananong ito. Lalo-lalo na sa kanyang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So, ito nan Ephesians 4. Ay, ito mendi aliw na ito nan verse 2. Sa Ephesians 4:2. Hindi, ito pa. Ito, verse 2. Verse 2? Ay, teka. Ephesians chapter 4, verse 4.
There is one body, and there is one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. So, brothers and sisters, nung come out tao, dakor ang grupo, alam to ang denominasyon, inamong dito na po Diyos, ito maali an adore Kristo. Body. So nga hituin awadan to, bigbigon to, an hitue adore apwe sa Kristo. Dito tao an nibilong itue an adore na. Tayo nagbuhat sa iba't ibang denominasyon at tayo ngayon nandito upang pag-isahin sa isang katawan ni Kristo. So hitue, an maalihi ador Kristo, mapod an inilawon to, kahapulan an inilawon to hitue. Dahil ito tudun di denominasyon, handin di ngor utin into duda, yalyon day, ura anu hudanay awadam ang grupo, yan nibilong to ohaan, nibilong taon namin ito Tayong nasasabing mga isang katawan ni Kristo ay kinakailangan malaman natin to. Te talagan hitue an one body, ya talagan hitue hay ulo taon tuwe ya midhodum no bakon ni Hesus Kristo. Ang isang katawan na ito ay ang ating head, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So, nanuduman denomination, yan utigon nyo, yawade head na. Sa ibang denominasyon, kung mapansin nyo, meron silang kanya-kanyang mga head. Nga mitutun awadan to, yamay talaga ni Apo sa Kristo ay, hiyay master tao, hiyay Lord to. Matigo to, naliw na, nan verse, Ngunit dito sa atin, meron tayong... verse 5 sa. Sige. One Lord. Ayan. So, hiya po sa Kristo, hiya master ito So, maid ha master ito, maid ha udom. Hiya po tao, dikit hiya po sa Kristo, hiya abo. So sa ating grupo, ito yung pananampalataya natin na meron tayong iisang Panginoon at Master na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So, ito ni isem-semi na ni dong-dong la, manipod hin na converta, ito en hapit apo Diyos, an imanu, ya hinudumon, hitue adar tuun tuwe ngam waday mangipus analyon day mahapor kuma an waday manghead itue damdama. So nung pidwa an timpo an pinhod nada an udum ang pastor anu mabalin yahi pastor Jun kuma anu yung manghead itue ngam natigo pastor Jun yalyon ay adi mabalin tehay head tao yahi apwe sa Kristo. So sa ating grupo, mga kapatid, ay may ilan na nais na mag-organisa na gawing head si Pastor Jun. Ngunit sa akin, hindi pwede sapagkat may isa tayong head na kundi ang ating Panginoong Jesus. Ano na bali naman. So pastor, mapit, yalo na talagang hindi pwede. Bukod haon hindi pwede. Kasi ang head natin ay Jesus Christ. At tumugon si Pastor yun, sabi, hindi pwede. Kasi ang head natin si Jesus Christ. So, one faith, ohan ang pamati tao ito So, ito ang grupo, ito na amungan, ang maalihador Kristo, yauhanan, pamati wino doktrina tao. So sa ating hanay, isa talaga ang pananampalataya natin. Nan doktrina, manipod iapo Diyos, nan 7 major doctrine, mahapur ang mapapadong, hindi
ang ating aral at kinakailangang pare-parehas. Lalo-lalo na yung 7 major doctrine. So, one baptism. So, ito ang grupo, talagang uhay baptism. Anhanan korek ang baptism, ihanang mabunyagan to hingadan Apo Jesu Kristo. Kagaya ng baptism, na ang tunay na baptismo ay baptismo sa pangalan ni Yesu Kristo. Nanuduman denomination, yalong day uray adik kahapulan di baptism. Sa ibang mga denomination, sabi nila, hindi na kinakailangan ng baptismo. No, ito do bukon pa importante. At pag ituro, sabi nila, hindi naman importante yan. Ngam ito uhay key. When no step, iisalakanan di tatago. Ngunit, isa itong mahalaga at kinakailangan sa kaligtasan ng tao. Pakibalik sa chapter 4. Ayan. And ye are one in spirit, even as ye are called in one hope. Ay. Oh. So, ohay espiritu an inayagan dito o haon dito hi espiritu. Yan. So, Amen. tinawag tayo dito para pag-isahin tayo sa Espiritu, ayon sa nasusulat. Adi mabalin an wahtu tao, tanaan pinhod tao hiyay maat. Hindi pwede na nandito tayo at yung gusto natin ang siyang matupad. Talaga ni Apo Diyos, ya pinhod na, an punohaw na imbabalina. Nais ng Panginoon ng pag-isahin tayo. So, nutigon tao hi Apo Jesu Kristo, Kung ating tignan natin ang ating Panginoong Heso Kristo, yawada ng dasar na ng John 17, na leon ay, okay. na meron John siyang panalangin sa John 17:3 na sabi, Ay, bukon. John 17:21. 21 yata? That they all may be one, as though Father art in heaven and I in thee, that they also may be one in us, that the word may believe that thou hast sent me. Okay. So, into dun, Pastor, had nakugab unity. tinuro ni Pastor Edward kahapon patungkol sa unity. Natigo to, ni bagbaganan dakor, di causes, di adipununo danan. Nakita natin na maraming bagay na hindi natin pinagkakaisahan. Nung bagit na ugali at tihohantago, Nabanggit niya ang mga ugali, iba't ibang ugali ng tao na narimapod an ataw. na hindi ka nais-nais na ugali natin. So, haon dihan nun higlaan. Na plantya. Ako'y isa doon na talagang dumaan din sa pagkapalansya. Kaya ganito, medyo mahirap akong Pero thank you, Lord. I'm blessed. Yeah. Amen. Talaga niya po Diyos, ya pinhod na ang okay espiritu tao, mununudan tao. Talaga ang Panginoon, nais niya talaga na magkakaisa tayo. So inudum ya mun hinaawat to tinarputo diferensa an nadindinuman simbaan. Kung kaya magpasensyahan tayo sapagkat nanggaling man tayo sa iba't ibang pamumuhay at pag-uugali O yan ang uduman church. at iba't ibang simbahan.
Ang salamat tatean inamong di tao, tapinhodnan painila idatong datue anhay ni bilong hitun ador Kristo yamun o hatau espiritu pangat munun no danto munhim bubodang. Kung kaya't salamat na sa pagtitipon na ito, ang ating pinag-uusapan ay yung ating pagkakaisa sa ating pag-uugali sa lahat ng aspeto sa buhay natin. Amen. Oh. Tedenan inayaga na hi Abraham handi aliw na tainam hina. Tapong balinonda hi bendisyon. Wagahanda nung balinonda go bendisyon. O yan ang ayag na daman dito yan na lumaon na yun na. May siparet ayo. Sapagkat ang Panginoon nang tinawag si Abraham, ang sabi, umalis kayo dyan at dadalhin ko kayo sa isang lugar. Wagahanda iyo mong balin ayo bendisyon. Upang pagpapalain ko kayo at magiging Amen. pagpapala kayo. So ati din di tao, anong come out tao? Watu tao, ni siparet tao. Kung kaya't Inamong di taon tuwe an maali ador Kristo. Kung kaya't tayo din ay tinawag at dinala sa ganitong pagtitipon na katawan ni Kristo. O tangan neman di plano na pinhod na empat idi tao. Yahiyay itao aton. At anumang kanyang plano ay siya ating tupdin. So, alaw na nan binato din dani, be separated and touch not the unclean thing. Ayon sa nabasa natin kanina, be separated and touch not the unclean things. So hanan ang clean thing hidi, ihanaan mabalin na rin tuhanan tutudo. Anakin yan nurot ito ang Biblia. Isa sa unclean thing doon ay yung mga turo na hindi nakaakma sa salita ng Diyos. So nga, ito doon binanggit pastor, yan nakugab. May mali na unshout, hanan mensahe. Yalo na po ng propeta to, Branham, back to the apostle. Binanggit ni Brother Abel kahapon na may sigaw at yun yung sigaw na pabalikin tayo sa aral ng mga apostoles. Okay. So 1933 hinggang 1965 na-reveal na ang naudin na tala ang one God. Ay, noong 1933 hanggang 1965 ay naipahayag ang mga nawalang mga aral. Gaya ng one God. Thank you. So, praise the Lord. Praise the Lord. Inilayo nan one God lang yaong ungar an other hituwe. So mahapur an wa itamitudo ko ma ya dito ay lang ko yaon analin hi ay one God ko. Alam nyo, yung revelation of one God, ang laki-laking bagay na yan kung ating Amen. naiintindihan. Kung kaya't wag nating binabaliwala, pahalagahan natin yon. Oh, teuray haon ya manipud handi din na convert ituwe ya hituwe first anding oro an one God ya talagan hituwe na openan dinomnomo o ya hay nila mo na awata nga mindit mang mga chimpo ingana duani yalo anak kaya wado paigayam di pinod apo Diyos an pakaawat. Sapagkat masgi ako nung pakinggan ko ang aral ng one God, kung kaya't ako ay na-convert at hanggang ngayon, ang akala ko naintindihan ko, pero ngayon marami pa pala akong nais at gusto pang malaman. So first, anong to do? Pastor Jun, handi di mun service amimod amganad, mga 1988. Ang una 1999 gayam sa, ingana adwani,
Ya harus di ngor uy pitu an chimpu an nangiprit sana itu an wanggad ya leh anak kayang unggayam undakor di agi nila. Una kong napakinggan ang kaunawaan ng One God kay Pastor John noong 1998 dito sa Banawi mismo. At paulit-ulit kong napakinggan, 7 times kong napakinggan, at hanggang ngayon, marami pa akong hindi naiintindihan at gusto kong malaman. At least natigom din nalawag. At least amen. Petang umihir ta utatawat yung ano. Hindi, joke lang para tumawa naman tayo. Mahirap mag-interpret. Ang haba-haba yun. Mahirap pala. Kaya kung Sige, paspasa mo numapit ka din. Aling baybayagon ta, ibagaan. Okay. Mas madaling mag-preach ako. So, Excited pa naman ako mag-interpret. Hirap pala. wala kang interpret. Okay. Ito en ador Hesus Kristo, when ito en grupo na wadan tao, brothers and sisters. Ya, ungongar di punyamanan tao, te talagan hanan presensya na Apo Diyos. Hanan presensya na talagan ma-feel tao, matigo tao. Babaen hito anhapit na. Ang ating grupong ito, laking pasasalamat natin sa Panginoon sapagkat kanyang minamanifest ang kanyang presensya sa pamamagitan ng kanyang mga aral na ating natanggap. Ay so ano mo no hatao hinan Ephesians 4, 5 to 6. No talagan maawatan to tuwe. Hituwe an pitu ang pinod Apo Diyos. Yung ngar an wagah hituwe. Kaya kung maintindihan natin ng Ephesians 4:6 ay malaking kayamanan yan para sa atin. So natigo to tuwe. Ya, naawatan to. I hope ngamumbalin to hi blessing. Ito an ibato ang nagginangin nila tunhapit Apo Diyos. At kung maintindihan natin yan, maging isang blessing tayo sa atin din mga kapatid. So, kahapulan, brothers and sisters, tatigan nyo doon uray pa hito yung grupo to, iya dakor nan idea, dakor nan punawat, inudom yahiya gapuna, ipun hianan, yadi pun unudanan. Sa ating grupo, may pagkakaiba-iba at kung hindi tayo maingat, pwede tayo, yun yung mitsa na kung ng atin ding hindi pagkakaintindihan. Uray hakon handi damdama, yawadan nan hinapit upeman ni pastor, analahe, ay way haot at togon inunhubugid. Minsan sa akin, may nasabi ako kay pastor na kanya-kanya na lang tayo. Medyo habari di. Yeah, di. Okay. Uray na lang. Pero naintindihan ko ito, ay naawata ito ay adi mabalin. Yeah? Pero nung naintindihan ko ito yung binabasa ko sa Ephesians, sabi ko, hindi pwede. Adi mabalin ate. As ano nga Hindi pwede, pero paano? Talagang as ano tamong balin hi blessing, ya? Talagang. Paano tayo magiging pagpapala? So nga hituin awadan to.
Itaunaw ka, waday purpose apo Diyos, anipat pati ko. Kung kaya't sa ating pagtawag at narito tayo ngayon, may purpose ang Panginoon para sa atin. So, ito ay nawadan tao. Iyak talagang kompleto. Tiwada na nabanggit na ang fivefold ministry, ang usaron na po Diyos, amon trabaho, ito ay ang grupo tao. So dito sa ating grupo, merong binanggit si Brother Abel na fivefold ministry na siyang gumagampan para sa atin. Okay. So nga oray hi danan bubre, awadan to, umatiad Davao, o ino at Bagyo, o ino dana Biskaya, Quirino, o ino Ifugao. Wada ng fivefold ministry, ano saron apo Diyos, an mon trabaho ito eh. So saan mang dako dito sa atin, sa Biskaya, sa Quirino, at dito sa Ifugao, Angeles, at masgi doon sa South, ay nandito na may fivefold ministry upang gampanan nila, upang tayo'y paglingkuran. So, Ephesians 4, basahon to di 4:11. Ephesians 4:11. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. So wada da tuwe? An lima an alyon tao offices, an mabalin, an wada pastor, an nidat di oha, wino dua, wino tulo, wino opat. Tapno uharon apo Diyos, an mga tinaan pinhod ng trabaho. So, nandito yung mga fivefold ministry na inanoint ng Panginoon sa bawat mga local churches. So, verse 12. Sa verse 12, Hindi. Teka. Okay, verse 12. Tuloy to di. Kaya nan ngunuda. So hanan fivefold ministry, hanan trabaho da, yalo na to for the perfecting of the saints. so ito ang fivefold ministry. Ang kanilang gampanin ay para sa ikakasakdal ng mga banal. So, perfecting of the saints, hanan babaen hinaan usaron apo Diyos datu tadida na an mangitudu hiton doktrina tapno tayo number 1 hima perfect man dito namati yan ang punawat tuhanan word of God. So gagamitin ang Panginoon ang fivefold ministry para sa ikasasakdal natin sa kaalaman ng salita ng Panginoon. Amen. So hindi pinaka number 1. Yun ang numero 1. So mabalin ang babaen ko ng fivefold ministry, ya usaron apo Diyos. Tapno makorektar tao, hinan adi mapod an nitaguan tao. At ang fivefold ministry, maaring gagamitin sila ng Panginoon para tayo ay i-correct sa ating mga pagkakamali. Praise the Lord. So, for the work of the ministry. Bakon lang hindi alo na to for the work of the ministry. Tapnuwada da mun trabaho, ito ay an ministry apo Hesus Kristo. Dida na an usaronan mangituloy. So, ganun din na ang fivefold ministry ay ang kanilang gawain ay upang maisakatuparan ng anumang plano ng Panginoon sa bawat churches, simbahan. So nga wada kumapiman ng punuhan ang alin pastor, way kumahaaton, yadiun dakor di, ano ko'y panghapit tundi,
Kaya kumahaton yamun hataot. Tadi dakor hanaan adipun kainawatan. Kung kaya't kung may plano o hangarin ay pag-isahan para maiwasan yung pagkakanya-kanya. For the edifying of the body of Christ. At isa pa para sa ikaka-edify ng katawan ni Kristo. Ito ay ang trabaho di fivefold ministry, tumulong tapno mapapigsa tao. Isa pa ay ang fivefold ministry ay nakakatulong upang mapalakas tayo. Nganeman di awadan tao, ang lugar, o no simbaan, adito mong problema, o tuwaday usaron apo Diyos tatuwe, tapno maadresan, nan inilan apo Diyos ang kahapulan tao. Saan man lokal na simbahan tayo naroon, huwag tayong mangamba sapagkat nandito sila nakakasangkapanin ng Panginoon. Amen? So nga ito ay nawadan to, yag kinungkurang brothers and sisters. Hiyanan hatun mensahe, alo na to be a blessing in spiritual and in materials. Kaya sa atin lahat, ang mensaheng ito ay sinasabi ko na be a blessing sa spiritual at sa material. Amen? So, baka yun to, yung aton, ang mumbalin hibendisyon, hina spirituan yan na materialan. At paano tayo magiging pagpapala sa spiritual at material? So, mabalin yung example, hanuhan sister ito. Maring gawin kong example ang isang kapatid. Hay, internet Dito? mo to sister. Okay. Hay, sister Kuya P. Ito ang material. Ito si Sister Kuya P. Ito yung material Okay. na dinonate niya. So, it's a blessing. Ayan, pagpapala ito. O, te babaen, ito ang gathering, mangidat, so, mid-emet ha-decorate, hinudum ya kurang. Ayan, so... Parang kasi, kurang ang blessing. maganda to. Kasi kung wala yung ganyan nagdo-donate, parang hindi nagbibigyan ng magandang ambience sa atin. At nagiging pagpapala. Baka alim ko, ngani ato among balin hibendisyon. Inilam, sister, ongar an example ng biyag mo, blessing damdaman haon hina spirituan. Te manipod handi din 2,000 din nangayantat kinakin. So alam mo sister, yung ginawa mo naging pagpapala at meron pang iba nung pumunta tayo doon sa Kinakin. So, hiya kadwa-kadwa pe man handi din mun share word of God dito. Kasama ko siya nung kami ay nag-share ng Word of God dito sa Banawe. Wada din umayan mi wada slide hinang kalata. Minsan nung may pinuntahan kami, may giba, may landslide doon sa kalsada. So, adi ami ko mamakabahir nga limaon hiya at itulod na ng tricycle. Hindi sana kami makadaan sapagkat sa may slide, ngunit bumaba siya at itunulak niya yung tricycle at kami nakalampas doon. So, you are a blessing, sister. Kaya pagpapala siya sa akin. So, ngayon, tumanda na tumatanda na. Ngayon, tumanda na Pero nandito, watu pa lang hiya. Pero nandito pa rin siya. So, ongar ang bendisyon, iditauan, mangitutuduhton word of God. Kaya malaking pagpapala sa atin na nandun sila, inspirasyon natin. 2000, 22 years, timadog ito ang pudnuan hapit Apo Diyos. So sa 22 taon, itinayo mo ang salita ng Panginoon. Praise the Lord. So hidiye, mumbalin to spiritual blessing and spiritual and materials. Ayun, maging pagpapala tayo sa spiritual at material. So, hindi nung may amihiad bagyo, natigo datuwe.
Nung pumunta kami sa Baguio, ito ang aking nakita. So, salamat ti Apo Diyos. Tawaday winagahan na hadi. And brothers at sisters tao. Salamat sa Panginoon at doon sa Baguio may pinagpala ng Panginoon. Tapno na i-put up the church city. Tay metawewa de tupi donglan. At doon sa Baguio, nakapagpatayo sila ng church upang may gawain na pwede nating puntahan at pakinigan ng salita ng Panginoon. Sa ongongar ang bendisyon, hi spiritual, iya materials. Ito and adore Kristo. Iyon ang mga pagpapalang espiritual at material sa katawan ni Kristo. Amen. So handi gon wadamid bagyo o munimbitar hi Pastor June anu may amid Davao. Nung nasa Baguio kami, nag-imbita si Pastor John upang kami pumunta ng Davao. So natigo hituwe an mensahe ihiya matalagan hiyaya o makabendisyon hi spiritual iya material. Nakita ko ang mensaheng ito na siya din, si Pastor John, ay Ibiyag na to and habit up. na naipamumuhay niya ang aral na ito, ang pagpapalang espiritual at material. Binayada na ipasahe tani iya hindi. Binayaran niyo yung pamasahe ko kaya't nakapunta ako doon. So ang argoy punyamanan tenan imya hindi. Ya inila anong balina i bendisyon. Laking Uray pasas- una akinun testimony ya kaya nun tudu. Laking pasasalamat ko na kahit yung pagpunta ko doon ay laki ding pagpapala doon. Ako'y pagpapala doon kahit na hindi ako nagturo Nun testimony. at nagtestimony. Kasi gusto kong podo amon testimony ngayon. Akya indanita nagibuya na ko konsensya kwatok. Doon gusto kong magtestimony. Pero hindi ako nagtestimony. Pero nung natapos na yung testimony portion, nakokonsensya ako. Ngay Manila, anong ang bendisyon, hito dan iba to dan mga spiritual, idi da, hanang presensya, idi. Tewa itanong tudo, Pastor John, an nila andin imeet nun tudo, mabalin ang bangbangito na to north. O ya mabalin, analyon ay, hidi north, jadi dah to damdama, hanan bungan din tanom nablaya, an patuloy da, anurangan niya kas ano'y rigat tibiyag, rigat ti tuwe an ministry yatim makdogda angkas oha an ibato winuni iyo hatun ador Kristo. Kaya yung pagpunta ko doon, kahit hindi ako nagtestimony, pero yung mensahe ni Pastor June doon, ay sinasabi niya na kahit na kanyang pinagmalaki ang gawain dito at kanyang nasabi ang mga pagpapala na ginagawa o kay natanggap ng mga kapatiran dito sa Norte. Hindi ba? Okay. Okay. Oh. Praise the Lord. Praise the Lord. So, inila ang naragsak datuan iba to narpud Davao. Te mabali na nanda talaga peman hatuan. Naragsak dan manigon di tao. Yeah. Nilaan spiritually yanun higlay amlong da umipatawah puhuda nan eda nanigan damdaman di tao to. Ako'y naniniwala na kayo mga kapatid na nanggaling din sa South ay natutuwa kayo at nagagalak ang yung mga puso. Tumataba nga na kami ay nandito rin.
Nun higlay waga apo Diyos idida spiritual ya material. Te handi ni me ami ya talagang material ay mun overflow makan. Oh, laki ng pagpapala ng Panginoon sa inyo doon sa Praise the spiritual Lord. at material. Kasi overflowing yung mga pagkain doon. So unhay mo nung ami dihi himbulan mun si istorya amin pastorya. Unhaw mo nung tatu himbulan not lotot ya itagumatang hipantalon te maputuan ta. Nung nandun kami, siguro kung sabi ko kay pastor, kung dito tayo, titira tayo dito sa ng isang buwan, nako, bili tayo ng pantalon kasi baka baka hindi nakasya yung pantalon natin, lalaki yung tiyan natin. May hay mamismi yahana an binarsig an dotag ya manu. Pastor mo ni si istorya mi anak kay humyang lamang po ya tumakan ten unonom numon hana sa bawan iha manu wino dotag. Ayan, ngunit ang namimiss nila, yung kagaya dito na yung may sabaw. Yun yung nakasanayan kasi. Pero masarap din yung mga pagkain doon. So, salamat ya po Diyos. Aon damdamahan di ingana duwan niya na iprobo na imanong hituen awadan tao. Nun lugi mismo tung pastor tao yan natigo an in spiritual yamid hanung kurangan na inusar Apo Diyos adwanin winagahan Apo Diyos pati materials pati hanaloan mi on binayadan da anak kayang then hinudum ya mahangan ta te amuna uhay hilong ya 1.5 anon not ahimbulan idi Kaya nakita ko ang Panginoon sa atin na ang fivefold ministry ay kumikilos. Pinagpala sila at ito nagiging pagpapala din sila sa amin. At ayan, ano na? Yun na yun. Haba kasi. Uray damdama ayah Pastor Junya ongar di amlong na ti malit bagyo alunay dong lonan kumatang Pastor Abel, i-upgrade na iluganan, gumatang ilugan na, yalo na salamat ta nabendisyonan ayubahan damdama. Si Pastor Jo, laking kagalakan din ni Pastor Jo nung nalaman niya na bibili si Brother Abel din ng second-hand na sasakyan. Ganon nalaman yung kagalakan at sa wakas, bibili din siya ng sasakyan niya. Praise the Lord. Kaya kung minsan sabi ko sa mga brothers doon, adi ayo tumakot. Teha po Diyos, adi dito baybayan, no ayagan di tao. Ano usaronan, mangibingay hitun hapit po Diyos, pataddogo na tun purpit, idatnan namin ng kahapulan tao, maidha adina. So, maging sa mga kapatiran doon sa aming lokal na simbahan, ang sabi ko sa kanila, huwag kayong mangamba, huwag kayong, don't worry, o huwag kayong matakot, sapagkat ipagkakaloob niya na kung paano ang mga nauna ay pinagkalooban na at hindi pinabayaan ng Panginoon, ganun din kayo. Amen? Talagang, tama na ninto dun Pastor Abel handin seminar mi anaton word of God dama na ma-upgrade oray materials spiritual kahapulan ang ma-upgrade and even materials. May seminar kami noon doon sa part ng Lamut sa Hapid at nabanggit ni Brother Abel ang patungkol sa upgrade na ang salita ng Panginoon, ang doktrina ay kinakailangang ma-upgrade din. So, hinayin mensahe, ginanganas tuuhi at panub, mga more than 1 month.
Naipangaral ko rin doon sa aming lokal na simbahan. Halos 1 month. More than. More than? Praise God. Naging NIV kasi. Sige, King James only. O King James also. So, adito tumakot dayo an udom an haon handi at tumakot ni ang maawagan ni pastor te ihnan gapu takuta ni ito an ngam di matong di tempo yan natigo di plano na po Diyos adi tumakot. Alam niyo, huwag tayong matakot mga kapatid. Kagaya ako din noon, ayaw kong matawag na pastor. Pero pagdaan ng panahon, natanggap ko at nafe-feel ko na ako pala ay pastor. It's a blessing. Ito, pagpapala ito. Praise the Lord. So, ito yung convention tao. Yan nila ang ongar ang bendisyon, idi tao. Matigo to, blessing po Diyos. Mas lalo hinan mensahe, yahibigat. So, ang convention na ito, makikita natin ang Panginoon na may mga pagpapala masgi ngayon at bukas. So, uray pa ito na nangilid daton praise and worship, ongar ang bendisyon. Kahit na ang mga papurit pag-aawitan ay malaking pagpapala. So, matigon na upgrade. Makita natin na upgraded Judah, din si Brother Judah. ang mangilid ya talagan inanuentaran na po Diyos na upgrade damdama hinan ato na ang mga Upgraded din kung paano siya mag-lead at kumanta. uray hatuan usar taya. Salamat iya po Diyos. Kahit ang mga instrumento, salamat sa Panginoon. So that yun young people. Kayo mga young people, Kaya uhan mapod an example. ang mabuting halimbawa. So, naman to, tell you na po Diyos, Abraham, I will bless thee, and thou shalt be a blessing. Isipin natin, ang sabi ng Panginoon kay Abraham, na pagpapalain ko kayo at magiging pagpapala din kayo. So, dito te udamdama, andito uy pangimensahean po Diyos ito eh. Kung kaya't nandito rin tayo na may sasabihin ang Panginoon sa atin ngayon. Ipalagip, ipanomnom na ito eh. Madama na ang nawagahan tae, mumbalin ta ko bendisyon na espirituan, iyan na material. Ilalagay ang Panginoon sa atin na kung tayo pinagpala, ay tayo din ay magiging pagpapala sa spiritual at material. Amen. So, nung anin panomnom po Diyos eh, hiatom, wino idat mo para to ministry, do it for the Lord. Kung anong nilagay ng Panginoon sa puso mo, gawin mo para sa kapuri ng Panginoon. Praise the Lord. So be a blessing, brothers and sisters. Be a blessing, young people or children. Mumbalin tayo kumahi bendisyon, hinan punhituan nyo, hinan abong yo, hinan amod, ya, ibayo. Naway maging pagpapala kayo sa inyong mga pamilya at sa mga mahal sa buhay. Mas lalo tun simbahan. Lalo-lalo na sa simbahan ng Why Panginoon. activity, number 1, ayo mun support. Kung may mga aktibidades, numero 1 sana kayo na susuporta. Once nga aton nyo di, unga-ungar ang bendisyon, idami ang mga itutulutun hapit po Diyos. Pag gagawin niya yan, malaking bendisyon sa amin. Lalo-lalo na kami na nagtuturo ng Di mi am tan di binle, Hindi may na- ma-stress si pastor. Hindi namin mararamdaman yung pagod at hindi kami may stress. Oh. Pag ganon. Tigon to pastor yaduan niya, naragsak mo. O, makita niyo si Pastor Jun ngayon, ang saya-saya niya na. Ngayon dito pa lang. Habang nga mo nade dito, yan, middo minang music. So, eto ngayon, no, nakikijoin sa papuri at pag-aawitan.
So, be a blessings, brothers and sisters. So, hiuray hindi damdam asipulo awadan tao. Yahan dia, white practice, onde dia. May maduani, yauray mo mong practice da, mabalin ang may da di munang anggulo da at ni bahanta. Mun ibliya amun sagana ay ng pangsande. Oh, so, mas gidoon sa amin. Noon, nagpa-practice sila, kinakailangan nandun yung assistance ko. Pero ngayon, pwede ko nang silang iniwan at pwede na akong matulog at mag-i-snore na lang. Amen? Bendisyon eh. Si Pastor Edward, talagang, saan si Pastor? Sabi niya, noon siya ang mag-MC. Hiyay mong MC, hiyay mong gitara, hiyay mong pakanta, hiyan namin. Noon, dito rin, si Pastor Edward, siya yung nag-MC, nagpapakanta, nagme-mensahe, at siya lahat. Salamat, Tado Imali, Brother Romeo, Pastor Romeo, to inusar Apo Diyos, tapno, tumalinanong damdamay, pun nom ya pun rek nana. So, nung pumunta dito, si Pastor Romeo noon, at nakasangkapan, at least nakarelax na ng konti si Pastor Edward. So, nung balin ang blessing ang damdama, spiritual and materials. Tahiya mo yung MC na handi. So, yun. Nagpakanta. Naging pagpapala si Brother Romeo noon dito kasi nagpakanta at nagpa-MC. Pero nandun na nagpapastor ngayon doon sa Lamut. So, di tao damdamang parents, tigon tao, dahil mensahe na po Diyos, di tao, mumbalin tao damdama ko mabendisyon. Hinadan imbabali tao. Tayo rin mga magulang, kinakailangan din at tignan natin na tayo din ay maging pagpapala sa ating mga anak. Praise the Lord. Ipapto do dida. Ito duwan to dida amon dasar. Manipu dida uunga da. Ingana subaybayan to kumadida. Nga iyes simbaan. Alagaan natin sila. Turuan natin silang manalangin. Subaybayan natin sila sa kanilang paglaki. Dalhin natin sila sa simbahan. Natigo hituhan ang pamilya, Brother John. May pamilya dito. Pamilya ni Brother John. Ang gugulang da ng imbabaleda, yauray ng seminar, ng convention, ng inkuyog da dida. Batang-bata yung mga anak nila na tuwing may mga seminar at convention ay dala-dala nila sila. So, aduani, hindi na wadang midbagyo, halos diday mumpiano, tumugtog. So, At ang bendisyon. At nung nasa Bagyo kami, nandun sila, na sila yung tumutugtog in charge sa music ministry at hanggang ngayon dito sa ating convention. Pamilya ni Brother John Angeles. Mapod hindi ang bendisyon apo Diyos hindi tao. Di dato yun. Okay. Urahi Pastor John ya talagang ongongar ang bendisyon. Ito hindi tao. Yun, maganda yung mga yan, mabuti. Maski si Pastor John, malaking pagpapala siya sa atin. So, duway yung babali na. Dalawang Why ta anak Sunday, wadah to sango. Andi day tumulong ang mga ilid. So, meron siyang dalawang anak na yan, tumutulong na mag-lead. Bagbaga da tuwe, tiwada udum ang parents, analyan day, diferensya lalaki. Why tamun advice sa iyalon day, ihali na lain ang imbabalin. Naligat ti lalaki, uro na yung babae. Sinasabi ko ito kasi may mga ibang mga magulang na sinasabi nila diferensya ang mga lalaki. Ngayon may advice yung lalaki man, di imbabalin, wino babae, nom man hinahin dat apo Diyos. So nga ng responsibility kumahi hiyay atom, at inila
ang wagahandaan, Apo Diyos. Lalaki man o babae ang ibinigay ng Panginoon ay walang anuman. Basta gamitin mo, alagaan mo, at pagpapalain ka ng Panginoon. Amen. Akong damdamaya ang ardi pun amlongan, ya Apo Diyos. Ako din ay nagpapasalamat sa Panginoon. Masaya ako. Mabalin ang hituwe bendisyon, Apo Diyos, yaon. Maaring ito'y pagpapalan ng Panginoon sa akin. Uungadanan iyong babalemi, uray payhi at angeles, ikuyog mi dida. Nung bata ang aming mga anak, masgi sa mga convention ay kasama-sama namin sila. So, mas lalo ng Sunday. Lalo Di na pag mabalin ang linggo. wade e mabati ng abong. Ay hindi pwedeng may maiiwan sa bahay namin. So, be a blessing, Kaya brothers maging and sisters. pagpapala. Nagrigat niya. Pero, wada Apo Diyos ang tumulong dito. Mahirap pero nandyan ang Panginoon natutulong sa atin. Amen? So, di taon dito ang namin. Takor di bendisyon Apo Diyos dito. Tayong lahat, marami tayong pagpapala na galing sa Panginoon. Spiritual and materials, ang ginungkurang ni Apo Diyos. Mapa-spiritual man at material, hindi nagkulang ang Panginoon. Amen? Okay. So, idat na ng kahapulan. Ipagkakaloob niya ang pangangailangan natin. Nungan ninanwada, mapnek tao. Kung ano yung nandyan, makontento tayo. O tehay a blessing, damdama ura spiritual and materials, yawaday timpo-timpo pangdatan Apo Diyos. Sapagkat ang pagpapala ay may kanya-kanyang kapanahunan. Darating sa kanyang kapanahunan. Amen? So nga to, ni mundikrikat to, ituan pun servisyuan, adi alyon, hi danabonan imanong an hapit Apo Diyos ang ibagabagayo. Kung kahit na may inconveniences tayo dito sa ngayon, huwag nating tanungin na asan na yung Panginoon na magbibigay ng mas malaking sambahan natin. O tina-experience o, 35 years udwani, ang Kristiyano, yan natigo, ya talagan imanong hatun hapit Apo Diyos. Ya Apo Diyos, ya kinungkurang ititaw. Sapagkat eksperyensyado ko, 35 years na akong Kristiyano at nakita ko na totoo ang Panginoon. Haon lang te ang arpong kurangan na. Dito lang. Ako lang ang nagkukulang sa aking sarili. So, iton ministry tao to ifugaw, o uray ito banawi. Ongar dinunrigatan tao. Antigon nyo duwani. At na tawon. Kaya na umtang. Kung kaya't ang gawain natin dito sa Banawe, minsan nagministeryo din ako at makita natin ngayon kahit parang kailan lang. Andi, tinulugi amin mun service ito. Oo kami. Nung nag-umpisa kami dito, kakaunti lang kami. Mga 8, 6 lang at 8. Praise the Lord. At praise the Lord. Timmakor taod uani. Dumami na tayo ngayon. Andi din nakaki Brother Paul ya wada na numnom yun alin nyo nganihan ang muntod do iditaw niyang ano itaw. Ay may ang ano ya po Diyos. So, minsan nung pumalit si Brother Paul sa akin at nagministeryo at minsan nagpaalam upang maghanap ng work at nagrereklamo sila no, bakit parang ang Panginoon pinabayaan niya kami. Impaali na po Diyos si Pastor Edward. Maya-maya pinadala ni ang Panginoon si Pastor Edward dito. So, Pastor Edward yada mini at asipulo. Nung umalis kami at pumunta kami mula dito hanggang sa Asipulo, then napunta ulit si Pastor Edward doon. Minsan. Amandi din nadatangan di timpuan hiya pataddogon Apo Diyos
te mahapur yu spiritual blessing, impaalin Apo Diyos. Hidi, ya, di indinominant service hidi, te den payon da migohi at panub. So minsan, nung napunta kami ng Asipulo, then dinala ng Panginoon si Pastor Edward upang magpastor sa amin doon. Ngunit maya-maya ang Panginoon gumawa ng kaparaanan at pinadala dito, at dahil ang Panginoon nais niyang dalhin kami sa isang lugar na doon na kami naninirahan sa ngayon. So, tewaday plano na po Diyos. Sapagkat may plano pala ang Panginoon. Amen? So, hiya po Diyos, hiya inilanan namin ng kahapulan to. At makita nyo, alam ng Panginoon ang pangangailangan natin. So, nga hanan ministry, hanan na experience o, an kat nan tawon, an tricycle, di inususar o, hiya inilan na po Diyos na diyan rigat. At alam nyo, sa pagmiministeryo, may tricycle ako at alam ng Panginoon kung paano ako naghirap, nagbata sa paglilingkod ng Panginoon. So, di matong di timpo. Indat Apo Diyos, di bendisyon na. Te kahapulan, an mumbalintag o hi blessing hinadan iba. Ngunit sa panahon ng Panginoon, pinagpala ako, binigyan ako ng sasakyan. Te inila na po Diyos, anito en seminarya, dakor di umatendar. Sapagkat alam at nakita ng Panginoon na maraming mag-a-attend sa seminar na ito, at sa convention na ito. Adiwade uduman, adi umatendar. May mga ibang nagbabalak na hindi makakapunta dito. So, in service you want to dida, te indat Apo Diyos danayin blessing, tapno mausar ito ang ministry. At yung sasakyan na gamit, at yun yung nagamit para madala natin sila dito at nagamit sa ministeryo na ito. At hindi, adito ukuhan nung ane bendisyon Apo Diyos, indat na inohan dito. Kung kaya't huwag nating tipirin ang Panginoon sa anumang pagpapala na ipinagkaloob sa atin. So, be a blessing, brothers and sisters. So Pastor Abel is a blessing for us. Ano ko Lucano? Ongar an bendisyon iditaw hiad Asipulo. Te inusar Apo Diyos, makunim panomnom nan hiya, mga dati gitara. O no nan udum an gamit hidi. Si Brother Abel, isang pagpapala din dahil doon sa amin, sa church namin, kinasangkapanan siya upang makapag-donate ng mga musical instruments. So, Gitara at iba pa. so hituin awadan tao ya talagan. Hiya po Diyos di gumunay. Usaro na metlang di hinoka iditaw. So inilan Apo Diyos ng kahapulan di hinoka. Kung makita natin ang Panginoon, hindi tayo pinagbabayaan ng Panginoon at alam niya ang pangangailan ng bawat church, bawat isa sa atin. Amen. So ngahad na ko gabya, ang kansyawan pastor, ang ibati dadatuwe, minila ang bakompay will Apo Diyos. O timid hamang nanginila mangusar hito Pastor Jun. Kaya't kahapon, kinakantyawan ni Pastor Edward si Brother Jude na iwan nyo na yan. Pero mukhang wala pang tutugtog niyan, wala pang may alam. Kaya hindi na muna. So hadom Pastor. O talyonin na po Diyos, idat na, i-upgrade na ng wahto. Praise the Lord. Kung kalooban ng Panginoon at ayan, i-upgrade niya yung meron sila ngayon, then gagawin niya at purihin ang Panginoon. Amen. So, wada tauhunan adore sa Kristo, adiyo nomnomon and midhapart you ito in body of Christ. Nasa katawan
tayo, bawat isa ay membro tayo ng katawan ni Kristo. At huwag niyong isipin na wala kayong parte sa katawan. So, itong katawan ni Kristo, may mata, lahat may kamay, may waday huki, waday too. Ayan. So, sa katawan Kompleto. ni Kristo, kompleto. May mata, may bunganga, may paa. Complete. So, hana ko mat maawatan tunungan ni partito ni. Naway maintindihan natin at makita natin kung saan tayo doon. Natigo Pastor Jun, yung ganaso na mo'y blessing material. Nakita ko si Pastor John, ine-enjoy na yung mga pagpapalang material. Yung maragragsa na, tayo hidama na. Tayo din baron, himalin nung tanom ito, Word of God. 1987 yata. O ya talaga piman ang Pastor Lumawi al naun naluyat na magkiyo nila ang duma sa dasar fumas ti fasting. Tayo ay bungan di dasar ya fasting na mo pedwane. Kaya tama lamang na pagpapalain si Pastor John sapagkat matindi ang kanyang sakripisyo nung pinadala ng Panginoon dito noong 1989, no, mula ng Angeles sa Lagawe at masgi dito sa Banawe, kung kaya tama lamang na pagpapalain siya ng Panginoon. Amen. No himapit man hiya po Dios, uray unwah na himapit hiya po Dios ida yu an nuade bendisyon na ya alo na po Dios idat yu. Kaya't To hinay pagayatan apo Dios. kung ang Panginoon kayo'y kinakatok upang maging pagpapala ng material din, gawin nyo, ibigay nyo sa Panginoon. Amen. Sa uray Pastor Edward ya, ay yung patpatungor na nanay, wadahan na ya, maamlo nga amang mangor tele. Praise God. Kasi si Pastor Edward minsan, pag may sinasabi niyang, pinapakita niyang pagpapala, natutuwa ako at sabi ko, Salamat purihin ang Panginoon. inusar apo Dios hana an radio station an hanan panigo handi kay ni an hanan midha impact na ngayem hiya duani ya ungar di impact na tedakor de mundongor hiudum umbuble. So may ministeryo si Pastor Edward ng radio station. Nagtuturo siya at ako'y nagagalak na yun ay pagpapala sa kanya upang maipalaganap ang salita ng Panginoon. So it's a blessing. Ayan, Hinan pagpapala. maid hito. Pagpapala sa ibang lugar. Uray Pastor Jun yawada mo nan morning devotion na. Maging si Pastor John may morning devotion din. And praise the Lord. Tedakor de mun matulungan ang mundo. Ayan. At maraming nakikinig at nabless. Glory to God. Okay, Pinarpas. So be a blessing, brothers and sisters. Naman to, anaon ko ma, nung aneman din dat apo Diyos, ipang aneman din dat nan gift mo, abalinam, atom, ngane partem hitun ador Kristo, do it for Him. Kayo, ako, anumang pinagkaloob ng Panginoon sa atin, gawin natin, gamitin natin sa Panginoon. Into dun, Pastor, timpo na kuma, amununudan to, munohato mo, Spirit. Panahon na magkaisa tayo sa Espiritu. Tapno matigon di tatago, an imanong hatuan, etao na amungan. Upang makita ng mga tao na totoo ang ating pagtitipon, pananampalatayang ito. Tapabayan bahan kuman di tao na matigo da ni manong, ya itangad da kuman apo Diyos. At sa pamamagitan ng kanila, natin nagkakaisa, then pupurihin at makikilala nila ang Panginoon. So hay nom tawat adwani. Yamong balin tawat kuma hibendisyon. Ito ang pong bibiyag tao. Manipod hinumpun hituan tao. Ingganah tun simbaan. O yahinan nung bublayan tao. Kaya't naway tayong lahat ay magiging pagpapala,
sa ating tahanan at sa saan mang lugar tayo mapunta. So, ito ay pangipugpuga, hiapo Diyos, timunwaga, edi taon namin. Hanggang dito na lang po, naway pagpalain tayo ng Panginoon.